Nakasiksik noon ang katawan ni Lara sa gilid ng kama habang nanginginig ang kanyang katawan. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang kanyang cellphone at umaasa na makakatanggap ng tulong mula sa agency na nag-hired sa kanya. Mula si Lara sa pamilyang isang kahig at isang tuka. Kaya naman, nagbabakasakali siya sa ibang bansa na bababago nito ang buhay niya sa pamamagitan ng pangangatulong sa mga banyaga. May kilala din kasi siya na nagtatrabaho sa Paris na medyo nabago ang buhay at naging basihan iyon upang lumakas ang kanyang loob ng mga ibang bansa. Ngunit sa kabilang banda ay naiisip ni Lara na kung uuwi siya, masyadong mahirap ang buhay. Paano na lamang ang kanyang mga magulang? Napasinghap si Lara nang mag-ring ang kanyang cellphone. Mula ang tawag sa OFW niya ding kaibigan. Ano? Nasaan ka na? Ani, hindi ako pwedeng magpa-deport na lang basta-basta. Magugutom ang pamilya ko. At ano? Titiisin mo na lang na hindi ka nila pakainin dyan at ipitin nila ang sahod mo? Ang totoo, hindi naman talaga iyon ang kanyang problema. Oo nga't nararanasan niya mga bagay na iyon. Ngunit ang mas malala ay ngayon ang uwi ng anak ng amo niya kung saan talamak sa pagiging babaero. Natatakot siya na baka siya makursunodahan ito. Yun kasi ang bilin sa kanya ng pinalitan niyang kasambahay na wag lumapit sa lalaking yun. Ang totoo, ilang beses niya nang sinubukang iwasan ng lalaking yun. Ngunit halata na desididong makuha si Lara dahil sa mga malalagkit nitong titig, makapalang kilay ni Lara at matangos din ang ilong. Porselana ang kutis at papuso ang labi, kaya't hindi nakataka-taka kung bakit natitipuhan ng anak ng kanyang amo. Ngunit hindi naman iyon ang pinunta niya sa abroad at hanggat maaari sana, nais niyang mag-focus sa goal niya. What are you doing? Napasinghap si Lara nang makitang bukas ang pinto ng kwarto niya at naroon sa bungad ang anak ng kanyang amo. Gwapo naman ito at sigurado siya na kung basta babae lang siya, papatulan ng binata. Ngunit hindi ganoon si Lara. Ganoon na lamang ang takot na bumalot sa kanya nang hablutin ng lalaki na iyon ang kanyang cellphone. Who are you talking to again? Do you think you can escape from me? Gigil na anito matapos sa ibinato ang kanyang cellphone. Please, Sir Adam. Napasinghap si Lara nang bigla siyang ibato ng lalaki sa kama. Pakawalan mo ko. Huwag mong gagawin yan. Maaari kang makulong kapag ginawa mo yan. Pananakot ni Lara. Ngunit pawang bingi ang lalaki at kaagad na hinablot ang damit ni Lara. Wala ngayon ang mga magulang nito, kaya't magagawa niya ang nais. Malakas na sinipa ni Lara si Adam hanggang sa tumalsik ito mula sa kama. Nakatulong din ang nainom na alak ni Adam para kay Lara, kaya't nakawala siya. Mabilis niyang nabuksan ang pinto at nakatakbo palabas. Walang patid ang iyak niya habang yakap ang sarili. Ang pagtsatsaga niya bilang OFW ay para bang biglang nawala dahil sa ginawa ni Adam. Ang sleeveless niyang bestidang puti nagkapunit-punit. Wala siyang alam kung saan ang tungo niya. Basta ang alam niya lang, kailangan niyang makalayo. Sa kahabaan ng pagtakbo niya ay may kumpulan ng mga kalalakihan ang kanyang nadaanan. Dahil sa itsura niya, naagaw niya kaagad ang atensyon ng mga ito. Ang mga mata nila para bang naging mababangis na hayop na sabik sa laman. Humakbang ang mga ito palapit kay Lara at handa na siyang sunggaban nang may kotse na dumating at lahat sila'y nasilaw dahil sa puting ilaw. Any problem? Anang tinig ni Scott Lay habang nakangiti. Sa halip na makatanggap ng sagot si Scott, kaagad siyang sinugod ng mga kalalakihan. Palibhasang ay mga sigang tambay sa kalsada at liblib ang lugar kaya't walang mga pulis. Ang malaking pagkakamali lamang ng mga ito, mafia boss ang binangga nila. Nakataas ang mga kamay ng mga kalalakihan habang paatras palayo kay Scott. Natiling nakasuksok ang kamay ni Scott sa kanyang bulsa. Ngunit ang tauhan niyang nasa likod ay pulo-pulutong at ang anim na nasa unahan ng mga ito ay may dalang baril. I'll ask you again, is there any problem here? Nakangising ani Scott, ngunit nagtakbuhan lang ang mga ito palayo sa kanila. Fuck off, you mother-father! Tatawa-tawang ani Scott. Ano ba yan? Kakalapag lang ng eroplano eh. Angal pa niya matapos ay napatingin siya sa babaeng nasa harap niya. Oh, what happened to you? Did they hurt you? Tanong ni Scott. Hindi mahihimigan ng pagiging Pilipino dito
dahil sa accent sa pag-i-English. Are you alright? Did they hurt you? Ani Scott habang tinititigan ang babae. Ang paa nitong namumula na nakatapak sa kalsada. Pati na ang damit na wala sa ayos ay isang patunay na wala sa magandang kalagayan ang dalaga. Inalis ni Scott ang coat niya tsaka ipinatong sa balikat ni Lara. It's dangerous to walk outside alone. Be careful, lady. Ani Scott tsaka tumalima. Akmang sasakay na ito sa kotse nang magsalita si Lara. Please, help me please. I'm begging you. They would kill me if I was caught. Killed by whom? Walang kaidi-idiya. Wala sa itsura ni Scott na may mataas itong katungkulan, ngunit gusto pa ding magtiwala ni Lara. Masyadong mahirap para kay Lara na idetalye ang mga nangyari sa kanya, lalo na't nasa gitna sila ng kalsada. Kaya naman sa halip na magpaliwanag, lumuhod siya't nagmakaawa kay Scott. Please, help me please. Nagdadalawang isip man ng binata, pinagbukas niya pa rin ang pinto si Lara para pasakayin sa kanyang kotse. Where are you from? I'm from Philippines. Nahihiyang ani Lara, kaya't mas lalong nagkaroon ng dahilan si Scott na ito ay tulungan. Pilipina ka? Nagulat si Lara nang magsalita ng Tagalog si Scott dahil hindi niya naman nahulaan na Pilipino ito dahil sa pagiging fluent sa English. Kung ganoon, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Nahihiyaman, ikinuwento pa din ni Lara ang pagtatangka sa kanya ng boss niyang si Adam. Half Pilipino ito at talagang gustong-gusto siya. Hindi ako magdududa na pagtatangkaan ka niya. Maganda ka. Ani Scott, kaya't nagbago ang mukha ni Lara. Napansin iyon kaagad ni Scott kaya mabilis niyang nilinaw ang kanyang sarili. Naku, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ako mahilig sa maganda. Sa ngayon, wala kang matutuluyan kaya dun ka na muna sa bahay ko. Ipapadeport kita bukas pabalik sa bansa. Kahit paano, gumaan ang loob ni Lara dahil sa sinabi ni Scott. Pagdating sa malaking bahay ni Scott, ay ganoon na lamang ang gulat ni Lara. Napakaraming gwardya. Anak ka ba ng presidente? Bakit ganyan kakapalang tao dito sa bahay mo? May party ba? Wala. It's kind of a normal night. Huwag ka na magtanong. Mas mahihirapan kang umalis kung madami kang malalaman. Bilang guest, itatrato ka nilang bisita dito. Hindi mo kailangang kumilos. Sabihin mo lang ang kailangan mo. Tommy! Maya-maya'y lumapit ang lalaki na kulay abo ang buhok. Ito ang Tommy na tinawag ni Scott. Pakiasikaso mo naman siya. Dito po tayo. Iginiya si Lara ni Tommy pasakay sa elevator. Ang pagkasurpresa niya ay ganoon na lamang. Ngayon lang siya nakakita ng bahay na may sariling elevator. Dito po ang room nyo. Ani Tommy sa kulay brown na pinto na yari sa makapal na kahoy. May dragon na nakaukit sa unahan noon at ginto ang seradora. Kumpleto po ang lahat ng mga gamit dyan. Pwede na kayong magpalit ng damit. Marahan ang mga hakbang niya hanggang sa tuluyan siyang makapasok sa magarbong kwarto. Pink na kama na may telang disenyo. Para bang isang prinsesa ang dating pinatuloy doon. Mula sa disenyo ng mga cabinet ay halata na pinag-isipan. Pink, puti at gold. Sa tatlong yun naglalaro ang kulay ng kwarto. Ginusto niya munang maligo kaya't naglagay siya ng tubig sa bathtub habang nilalagay niya ang mabangong pampabula noon. Maya-maya pa'y nagbabad siya. Muling gumunita sa kanyang mukha ni Adam habang siya'y nakapikit. Binalot siya ng takot. Ang alam niya, kilala din ang pamilya nila Adam, kaya't ang pangamba na baka hindi siya makauwi, hindi niya mapigilan na isipin. Samantala, kaagad na pinaayos ni Scott ang mga papeles ni Lara. Ngunit hindi niya naman naitanong ang full name nito, kaya't hindi masimulan ng pag-aasikaso. Kaya naman, personal siyang umakyat sa kwarto ni Lara. Hello? Miss, are you there? Ani Scott, ngunit wala naman siyang nadidinig na sumasagot kaya't binuksan niya ang kwarto. Hello? Nandyan ka ba? Minsan pang tanong ni Scott. Nanlaki naman ng mata ni Lara nang madinig ang tinig ni Scott. Oo, nandito ako, sagot ni Lara. Ngunit hindi naman siya nadidinig ni Scott dahil soundproof ang bathroom na iyon. Miss! Muling ani Scott habang lilinga-linga sa labas. Hinila naman ni Lara ang tuwalya na naroon tsaka mabilisang ipinilupot iyon sa katawan niya hanggang sa buksan niya ang pinto. Nandito ako. Ngunit ang makapal na bula sa paa ang naging dahilan para madulas siya at kasabay din iyon ang paglingon ni Scott sa kanya.
kaya't nasaksihan ng binata kung paano siyang lumagapak sa sahig habang ang tuwalya niya humilagpos dahilan para makita ni Scott ang isang bahagi ng bagay na iyon sa kanya, ang kanyang pinakatatago. Sa halip na ma-attract, parang nandiri pa si Scott sa nasaksihan niya. "Anong ginagawa mo?" Ngiting-an ni Scott. Sinubukang ikubli ni Lara ang sarili niya. Kaya lang ay masakit ang balakang niya dahil sa lakas ng pagkakabagsak niya. Nakangiwi si Scott nang kunin ang kumot sa kama, tsaka iyon tinapon kay Lara at walang kahirap-hirap na kinarga para dalhin sa kama. "Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Pwede tayong magpatawag ng doktor kung nais mo." "Hindi, okay lang ako." Pulang-pula ang pisngi ni Lara habang sumasagot kay Scott. Tumangulang ang binata. "Bakit mo pala ako tinatawag?" "Oo nga pala, pinapaayos ko na mga papel mo pa uwi sa bansa. Kaya lang kung ganyan naman ang itsura mo, sa tingin mo makakauwi ka? Kung patatagalin natin ay malamang, nai-report ka na ng amo mo sa immigration. Kaya hindi ka basta makakaalis dito kung wala ang tulong ko." "Tingin mo, makakauwi pa ba ako dito o mamamatay na ako?" Natawa si Scott. "I can't let that happen, okay? Bumangon ka kapag kaya mo na. Magpapahanda ako ng hapunan. Bumaba ka na lang. Kung hindi naman ay padadalhan na lang kita dito. Ano nga pala ang full name mo?" "Liara Francisco." "Okay, sige. Ipapaayos ko na mga papel mo." Sinara ni Scott ang pinto at bumaba na. Pagbaba niya sa sala, kaagad niyang nakita si Dongso. Koreano ito na siyang katuwang niya sa lahat. Kahit na si Scott ang boss, madalas itong makailam lalo na kung alam ni Dongso na mapapahamak si Scott. Hindi na nga matansya ni Scott kung kakampi ba niya ito o kalaban. "Napadalaw ka." Hindi na siya magugulat kung nalaman na kaagad ni Dongso ang tungkol kay Lara. "Tara sa hapag, may pinahanda akong pagkain." Tumayo si Scott at igigiya na sana si Dongso sa hapag. Sakto naman na bumaba din ang iika-ikang si Lara. Suot ang pink dress. Tila nabura ang mga malalaswang nakita ni Scott kanina dito at napalitan ng pagiging disente. Kaya lang ay napangiwi siya dahil wrong timing ang baba ni Lara. Nandoon si Dongso na ngayon nakatanaw kay Lara. "Magandang gabi po." Magalang na ani Lara kay Dongso, ngunit ang matalas na pagkakatitig nito ay hindi nawala. "Halika na, nakahanda ng hapunan." Nakangiwi na ani Scott kay Lara, tsaka iginiya sa mesa. Maraming pagkain, ngunit sa halip na masiyahan si Lara ay kinakabahan siya. Tinatanong niya sa kanyang sarili kung sino ba si Dongso. "Goyom Jonch Dangshin Aiganyo." Ani Dongso na nangangahulugang si Lara pala ang babaeng tinatago ni Scott. Masama ang tingin nito kay Lara. "Dongso, hindi ka niya maiintindihan. Magtagalog ka na lang." Ngunit sa halip na kumalma si Dongso, kinuha nito ang maliit na kutsilyo na panghiwa ng steak. "Hindi ako papayag na mapahamak ka dahil lang sa ipis na kagaya niya, Scott." Giit ni Dongso, tsaka itinaas ang hawak na kutsilyo at walang pag-aalinlangan na ibinato iyon kay Lara. Mabuti na lamang at umabot pa ang mansanas na hawak ni Scott. Binato niya ng pasalubong ang kutsilyo dahilan para doon tumama ang patalim at bumagsak iyon sa mismong gitna ng mahabang mesa. Tumayo si Scott. Nagbanta si Scott. Sinabi nito na ilayo ang maduming kamay ni Dongso sa dalaga. Si Larry wala nang maiintindihan sa mga nangyayari. Iniisip niya kung talaga bang ligtas siya sa mga taong to. "Lay," ani Dongso sa kanya. "Alam mo kung gaano kadelikado ang ginawa mo. Kaya't bakit mo tutulungan ng babaeng yan? Bakit hindi? Siya sa Filipino. Walang rason para hindi siya tulungan, Dongso. Handa mong itaya ang buhay mo para dyan? Kung yun ang nararapat." Si Adam Geisler ang may-ari ng babaeng yan. Kilala din siya, Scott. Tingin mo kaya mong panindigan ng babaeng yan hanggang dulo? Kung kinakailangan ko siyang patayin. Bumaling si Scott kay Lara. "Umakyat ka na sa kwarto. Padadalhan na lang kita doon ng pagkain." Nasalo na lamang ni Scott ang noo niya. Lumabas siya sandali para makalanghap ng hangin. "Sir Scott, may bumabagabag ba sa'yo?" "Si Dongso, nasan siya?" "Kasalukuyang nasa guest room at nagpapahinga." Ani Tom. "Mabuti naman. Pakiramdam ko hindi ko na siya makokontrol. Ayaw niyang mapahamak ako. Ayaw niya din naman na sumang-ayon sa akin. Iuwi ko lang si Lara. Matapos naman noon ay tapos na. Inaalala niya lang po siguro ang organization. Ayaw niyang mapahamak kayo.
Lalo't wala namang alam ang pamilya niyo sa totoong nangyayari sa inyo. Naiintindihan ko, pero sana hindi niya pagtangkaan ang buhay ni Lara. She's just an innocent girl. Wala siyang alam sa mundo na mayroon tayo. Matalim na nilingon ni Scott ang bintana ng kwarto ni Lara nang madinig niyang malakas nitong sigaw. Scott, tulungan mo ko! Anang papaiyak ng tinig ni Lara. Nagtatakbo si Scott at mabilis na inabot ang sanga ng puno na nasa tapat niya. Mula doon, malakas siyang bumuelo patalon sa ikalawang palapag ng bahay niya kung saan naroon ang kwarto ni Lara. Kaagad na lumapag sa balkonahe ng kwarto ang paa niya. Inabutan niyang mariin na hawak ni Dongso ang dalawang kamay ni Lara na nakapako sa ulunan niya. Bitiwan mo ko! Ano ba? Scott, tulungan mo ko pakiusap. Umiiyak nang talaga si Lara. Hindi ka niya madidinig. Hindi ako papayag na ikaw ang sisira sa lahat ng plano namin. Tatapusin kita bago niya pa malaman. Malulungkot lang naman si Scott, pero malilimutan ka din niya. Ani Dongso, ang malaking kamay nito'y sapat na para pigilan ang pagpupumiglas ni Lara. Pero bago kita tapusin, sisiguraduhin ko na gagamitin muna kitang libangan. Lalong kinain ng takot si Lara nang dahan-dahan na lumapit si Dongso sa leeg niya. Ngunit kaagad na pinigil ni Scott si Dongso. Sinabi ko nang wag mo siyang lalapitan. Dinakot niya ang collar ng damit ni Dongso at malakas itong ibinato sa balkonahe. Na out of balance pa nga ito, dahilan para malaglag ito mula sa balkonahe. Nag-aalangang nilingon ni Scott si Lara na halatang takot na takot, yakap ang kanyang sarili na umiiyak sa gilid. Gustuhin niya man itong lapitan, ay inuna niya na muna si Dongso. Mula din sa second floor, tinalo ni Scott pababa, nakatayo na noon si Dongso. Talagang balak mo kong labanan para lang sa babaeng yun? Oo, dahil hindi makatao ang gusto mong mangyari. Bisita ko si Liara at hindi ako papayag na basta mo na lang siyang bastusin. Sige, kalimutan mo ang pagiging magkapatid natin. Pananakot pa ni Dongso, tsaka kaagad na sinugod si Scott. Sa laki ng kamao nito, inasahan niya ng malakas ang magiging suntok nito. Mabuti na lamang at daplis lang ang pagtama nito sa pisngi niya. Hindi ko hahayaan na dungisan mo ang kapwa ko Pilipino. Koreano ka't kahit kailan, hindi ko din hinayaan na mabastos ka. Kaya huling pakiusap ko na to sa'yo. Ngunit ang kasunod ay mas malakas pang suntok mula kay Dongso na naging dahilan ng pagkahilo ni Scott, kasabay ng pagdugo ng tenga niya. Ngunit mabilis na nabawian ni Scott ng malakas na sipa ang leeg ni Dongso. Dahilan para mapayuko ito at mawalan ng malay. Sir Scott, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang ani Tommy. Ayos lang ako. Si Dongso munang asikasuhin mo. Ilock mo ang pinto sa labas para hindi siya makagawa pa ng iba. Tsaka ibinagsak ang kanyang sarili sa sahig. Nakakapagod na gabi. Scott, okay ka lang ba? Umiiyak na ani Lara. Natawa naman si Scott tsaka minulat ang mata niya. Bakit ka umiiyak? Buhay pa naman ako. Tingnan mo, may dugo ka. Okay ka lang ba talaga? Oo nga. Nag-alala ka ba sa akin? Bakit? Birong ani Scott nang tumango si Lara. Kapag namatay ka, hindi na ako makakauwi at baka mahatulan pa ako ng kamatayan dito. Natawa si Scott. Akala niya nag-aalala si Lara sa kanyang kalagayan. Hindi naman pala. Sorry kung kamuntikan ka ng mapahamak kahit na nasa tabi lang kita. Okay lang, hindi naman natuloy Ikaw, kamusta ka? Baka may masakit sa'yo. Ngiwing ani Lara. Okay lang, tulungan mo na lang akong tumayo. Kahit na masakit pa ang balakang ni Lara, tinulungan niya si Scott. Nakasukbit sa balikat niya ang kamay nito. Maya-maya lang ay dumating na ang doktor na mag-aasikaso kay Scott. Mahiga ka na, magiging okay din naman ako. Ngumiti si Scott kahit na lamang hirap siya. Kamusta si Dongso? Ani Scott kinabukasan. Maaga pong nagpaalam. Gusto niyang humingi ng pasensya kaya lang kinahiyaan niya na. Ani Tom, nakangiting tumango si Scott. Kahit nakamuntikan na kaming magpatayan, pinairal niya pa din ang pagiging nakakatandang kapatid ko. Ilang araw ang nakalipas, hindi pa pwedeng bumiyahe pabalik si Lara sa bansa dahil sa naging injured nito sa balakang. Si Scott naman may inasikaso din. Hanggang isang araw, nagkasabay na bumaba si Lara at Scott. Gustong-gusto ng tanungin ni Lara kung kailan siya makakaalis. Kaya lang ay naunahan siya ni Scott. Huling araw na ng meeting ko today.
Gusto mo bang mamili ng iuwi mo pabalik ng bansa? Pasasamahan kita ng 2 gwardya para masiguro mo na safe ka. Gusto ko kaya lang, hindi naman sapat ang naipon ko para gastusin pa to. Heto, bilhin mo ang kahit anong gusto mo. Walang limit ang card na yan. Naku, hindi na. Nakakahiya na masyado. Ngunit hindi na binawi pa ni Scott ang card niya. Puno ng excitement nang sumakay sa kotse si Lara. Kung ngayon kasi ang huling meeting ni Scott, ibig sabihin, bukas na ang schedule ng alis ni Lara pabalik sa Pilipinas. Samantala, ang meeting na dadaluhan ni Scott ay si Adam mismo ang nagpaset. Sa mamahaling resto sila nagkita kung saan silang 2 lamang ang tao. Nasa labas ang parehong mga gwardya. It feels like I'm very important to you. Nakangiting biro ni Scott nang maupo. Maganda ang pagkakaset ng kanilang table. Kung hindi nga lang sila kilala ng mga tauhan nila, baka inisip ng mga ito na may isang bading sa kanila. Of course, Travis. Malakas na tumawa si Adam, ngunit nababakas ang pagiging sarkastiko. I heard some rumors about you kaya medyo na-curious ako. Rumors? Ganun ba ako kasikat? Oo naman, sikat ka, Rewis. Baka hindi mo lang alam. May babae akong hinahanap. Baka matulungan mo ko. Nagsalubong ang kilay ni Scott. Oh, kalma lang. Masyado kang mainit sa laban. Nagtataka tuloy ako kung kilala mo ba ang babaeng tinutukoy ko. Laruan ko siya at mahalaga siya sa akin kaya't nais ko siyang mabawi. Matalim na nilingon ni Scott si Adam, ngunit ang pagkakangisi ni Adam ay hindi nawala. Ilang oras na lang at makakasama ko na siya. Hindi ka naman naharang sa plano ko, hindi ba, Scott? Ang galit na namuo sa dibdib ni Scott, pinakawalan niya tsaka siyang umisi. Oo naman, hinding-hindi. Una na ako. Nakatanaw kay Scott ang lahat ng tauhan ni Adam, ngunit malamig ang mga mata niya na bumalik sa kotse. Ano pong nangyari? Ani Tom sa kanyang pagpasok. Hindi naging maganda. Hanggang ngayon hinahanap pa din niya si Lara. Alam niya kung nasan si Lara. Kaya't kakailanganin ko ng hindi lisensyadong kotse, Tom. Doon ako sasakay at ililigtas ko si Lara. Sabihin niyo nga po, sir. May pagtingin na po ba kayo sa babaeng yun? Siyempre wala. Nagbibiro ka ba? Kailan pa umusbong ang pagmamahala ng dahil lang sa 2 linggo? Masyado na po kasing delikado ang ginagawa niyo, sir. Gustong paglaruan ng walang yang Adam na yun si Lara. At ito din ang tamang panahon para iparealize sa kanya kung sinong binabangga niya. Samantala, mabilis na natangay si Lara ng mga tauhan ni Adam papasok sa kotse. Ang dalaway na iwan para pigilin ng 2 gwardya, habang ang isa naman ang siyang may drive ng kotse, kung saan nakasakay si Lara na ngayon nakatali ang kamay. Bakit kailangan niyo pang gawin to sa akin? Ani Lara. Magantay ka! Si Boss Adam ang sasagot niyan para sa'yo. Anang lalaki sa kanya. Maya-maya'y tumunog ang cellphone nito at sakto na si Adam ang nasa linya. Oh, kausapin mo si Boss. Anang lalaki kay Lara. Unang tawag pa lang ni Adam sa pangalan ni Lara, nagtayuan na ang kanyang mga balahibo. Ang takot sa dibdib niya ay nabuhay. Ikaw naman, masyado kang matampuhin. Bakit ka umalis nang walang paalam sa akin? Bakit hindi ka na ba nasasayahan sa ginagawa natin? Nagpapadala naman tayo ng pera sa pamilya mo, hindi ba? O baka naman gusto mong mapahamak sila? Tuso kung umugong ang tawa ni Adam sa cellphone. Pero huwag kang mag-alala. Kaunting oras na lang. Magkikita na tayo, Lara. Nang mamatay ang linya, bumalik sa pagmamaneho ang lalaki. Ngunit nakita niya mula sa side mirror ng kotse ang isa pang itim na kotse na gumuguhit sa bilis. Kaunti na lamang, maaabutan na sila nito. Sinubukan ng lalaki na bilisan pa. Ngunit mabilis na lamang niyang naihinto ang kotse nang humarang sa harap nila ang kotse na kanina'y humahabol sa kanila. Dahan-dahan na bumaba ang lalaki na nakaputing t-shirt. Sino ka? Takot na takot ito. Baba! Utos ng lalaki habang nakatutok ang baril sa driver ng kotseng sakay ni Lara. Scott? Parang maiiyak na ani Lara. Sinilip siya ni Scott mula sa loob at kaagad na nilapitan. Sinaktan ka ba nila? May masakit ba sa'yo? Okay ka lang ba? Tumango si Lara. Isang tanong isang sagot ang sitwasyon nila. Kung ganun, bakit ka umiiyak? Masaya lang. Akala ko kasi hindi na kita makikita. Umiiyak na ani Lara,
Tsaka niya niyakap si Scott. Hindi na ako makakauwi sa oras na mawala ka sa akin. Natawa na naman si Scott, tsaka hinawakan ang ulo na ni Lara. I won't let that happen. Maya-maya pa'y dumating si Tommy. Iwi mo si Lara, may aasikasuhin lang ako. Sa tabi mo lang ako please, natatakot na ako Scott. Tommy, ikaw nang bahala sa lalaking yan. Magta-taxi na lang kami pauwi sa bahay. Hindi po ba delikado yun sir? Unregistered ang kotse na ginamit ko. Kapag nahuli ako na ako ang gumamit niyan, mas mamomroblema pa ako. Napansin ni Scott ang panginginig ng binti ni Lara. Siguro'y dahil sa pagkakatali kanina. Kaya't naupo siya sa sarili niyang paanan para ialok dito na kargahin niya ito sa likod. Okay ka lang ba dyan? Tanong ni Scott kay Lara habang karga ito. Ngunit hindi sumagot si Lara. Pikit lamang ang mata ni Lara habang naglalakad sila ni Scott. Bangong-bango siya dito. Kung sa bagay, ano pa bang dapat niyang asahan? Kung ang itim na card nga nito, walang hangganan ng laman, pabango pa kaya na nakakaakit sa ilong? Natakot ka ba kanina na baka hindi kita iligtas? Maya-maya ay tanong ni Scott. Naiinis na ako dyan sa kakasinghot mo. Bigla ay tinaasan na ni Scott ang tinig niya nang makailang tanong na siya, hindi pa din sumasagot si Lara. Ibaba mo na lang ako. Nagmamaktol na ani Lara. Sandaling napabungis-ngis si Scott. Huwag kang makulit dyan. Pag-uwi natin, ihahatid na kita sa airport. Magkikita pa kaya tayo, Scott? Hindi ko din alam. Sana. Nakagayak na ang lahat ng gamit mo. Kaya paglapag natin sa bahay, ipapahatid na kita sa airport. Malayo sa highway ang kanilang dinaanan. Kaya tsak ni Scott na malabong masundan sila ni Adam. Maya-maya pa, may kotse na huminto sa kanila. Bumaba ang bintana noon at mukha ni Dongso ang naroon. Lalong napakapit si Lara kay Scott. Naroon din si Tom sa loob. Kami nang maghahatid sa kanya sa airport. Kung ikaw pa ang gagawa nun, lalong maghihinala si Adam. Mapagkakatiwalaan ba kita? Paniniguro ni Scott. Tingin mo, kamuntikan mo nang putulin ang ugat ko sa leeg. Sa tingin mo, uulit pa ba ako? Tsaka nandyan si Tommy. Huwag kang mag-alala. Ani Dongso kay Lara. Gusto pang makausap ni Lara si Scott. Ngunit batid niyang hindi ito ang panahon para doon. Binaba siya ni Scott, tsaka iginiya papasok sa kotse. Magpapakabait ka doon. Si Scott na din ang naglagay ng seatbelt niya, bagay na ikinagulat ni Lara. Bahagyang tinapik pa nga ni Scott ang ulunan niya. Pinagawan kita ng bagong bank account. Galingan mo, Liara. Ani Scott, tsaka isinara ang kotse. Pinanood niya hanggang sa makaalis ito ng tuluyan. Hindi na kita makikita ng matagal. Bulong ni Scott, ngunit kahit paano ay napangiti pa din siya. Hindi niya na kailangan magtago. Oras na nakabalik na siya ng bansa. Saad pa ni Scott sa kanyang sarili. Kaagad na bumalik sa pagiging seryoso si Scott. Nagpasundo siya sa isa sa tauhan niya at kaagad na dumiretso sa bakante at abandonadong building kung saan naroon ang lalaking kumuha kay Lara. Sir, maawa po kayo sa akin. Napagutusan lang po ako. Nakikiusap na anang lalaki. Sawari ni Scott, papaiyak na ito. Parang napansin ko kanina. Nag-e-enjoy kang makita si Lara na umiiyak. Tuwang-tuwa ka pa nga eh. Naupo si Scott sa kanyang pwesto. Ang sitwasyon, ganap na ganap ang pagiging boss habang nasa paanan niyang lalaking kumuha kanina kay Lara. Anong gusto mong maging kinabukasan mo? Mabuhay na may bangungot? O mamatay nang hindi mo nalalaman? Boss, please hindi ko naman talaga gusto yun. Sabihin mo, nasaan ang 2 tauhan ko? Malamang po na hawak na sila ni boss. Talaga? Tawagan mo. Sinenyasan ni Scott ang isang tauhan niya para ibalik ang cellphone ng lalaking bihag nila. Natataranta pa nga ito na tinawagan si Adam. Nakadalawang ring ang cellphone hanggang sa may sumagot. Hello? Nasaan ka? Bakit ang tagal mo? Nasaan si Lara? Bakit wala pa kayo sa hideout? Ang tinig kaagad ni Adam ang bumungad sa linya. Sunod-sunod ito na nagtanong, ngunit hindi hinayaan ni Scott na makapagbitaw pa ng salita ang lalaki. Sa halip, inagaw niya ang cellphone mula rito. Forget about her and bring back my people. Who are you? Rewis? Maya-maya, nakilala din ni Adam ang tinig ni Scott. No other than Geisler. Ibalik mo ang tao ko.
kung ayaw mo magkaproblema tayo. Malakas na tumawa si Adam. Sa tingin mo, panghihinayangan ko ang isang buhay kung dalawa naman ang kapalit? Tusong ani Adam. Nanlaki ang mata ng lalaki na kasama nila Scott. Boss, maawa ka. May pamilya ako. Nagmamakaawang sabi ng lalaki. Ganun ba? Hindi pa dinawala ang kumpiyansa ni Scott. Sir Scott, huwag niyo na kaming alalahanin. Okay lang kami. Handa kaming mawala ng buhay alang-alang sa inyo. Nadinig ni Scott ang mga salita ng kanyang tauhan. Matapos ay kasunod noon ang pagdaing, kaya't natikom ni Scott ang kamao niya. Ano Scott? Handa naman pala silang mawala alang-alang sa'yo. Ibalik mo sila at ibabalik ko sila. Ibalik your ass. Hindi kita kailangang sundin. Ipapakita ko sa'yo na sa ating dalawa, isa ka lang phone. Ani Scott, tsaka pinatay ang linya. Boss, papatayin mo na ba ako? Umiiyak na tanong ng lalaki. Ang dalawang nahuli ng boss mo, hindi lang basta tauhan para sa akin. Pamilya ang turing ko sa kanila. Ang mga anak nila'y pinag-aaral ko. Nabigyan ko sila ng maliit na negosyo, kaya hindi ako magtataka kung handa nilang ibuwis ang buhay nila para sa akin. Ngunit hindi ako papayag. Hindi ko sinabing traidorin mo siya. Ngunit mag-isip ka kung ganoong klase ba ng tao ang kaya mong ipaglaban at pagbuwisan ng buhay. Kapag tinulungan mo ko kung nasa ng mga tauhan ko, pakakawalan kita. Boss, kapag po ginawa ko yun, ako naman ang hahantingin ni Boss Adam. Kung ganun, sa akin ka magtrabaho. Ang kalaban mo'y kalaban ko rin. Hindi mo kailangang matakot. Ngunit kung sakali natatraidorin mo din ako, hindi ako ang sisintensya sa'yo, kundi si Dongso at ang organisasyon sa North Korea. Si Scott ay may mabuting puso kahit na lamang siya'y mafia. Ang mga foundation niya ay nakaabot na sa iba't ibang bansa. Mga kapuspalad ang kanyang tinutulungan at madalas na sumasang-ayon sa kanyang mga tao't kumakampi dahil sa taglay niyang kabaitan. Isang halimbawa ang lalaking nasa harap niya. Kalaban ang tingin nito kay Scott nang pumasok sa teritoryo niya. Ngunit nang mailahad ni Scott ang kanyang nais, ay para bang naging ibang tao ito at nagbago ang paninindigan. Ang Scott Rewis na kinatatakutan niya, para bang naging iba na lang bigla ang tingin niya. Samantala, nagwawala na noon si Adam. Ang lakas ng loob niya para hamunin ako. Dahil ba nailabas niya na ng bansa si Lara? Talagang gustong-gusto ni Adam si Lara. Maganda ang katawan nito at masasabi niyang si Lara ang unang babae na magpapatunay na may perpektong katawan. Ang mukha din nito'y parang manika. Naiinis siya sa naiisip niyang si Scott lamang ang makinabang sa babae. Matalim na nilingon ni Adam ang dalawa. Malakas ang loob niya? Pues, kayong magbabayad sa akin. Pananakot ni Adam sa dalawang tauhan na naroon. Hindi kami natatakot. Ako't ang kasama ko. Naging secure ang pamilya namin dahil kay Sir Scott. Kaya naman ang patapon naming buhay nun, nagkaroon ng halaga. Hindi kami magsisisi na siya ang dahilan kung bakit kami mamamatay. Bakit ko hahayaang mangyari yun? Kung alam ko naman na kaya ko kayong iligtas. Napaatras si Adam nang makita si Scott sa itaas ng gusali kung saan sila naroon. Lumapag ang chopper nila sa kabilang building upang hindi madinig ni Adam ang pagdating nila. Tsaka sila naglagay ng lubid at lumipat sa gusali. Hindi makapaniwala na sa sandaling minuto lamang natuntun na kaagad ni Scott ang kinalalagyan ni Adam. Paano kang nakarating? Napahinto si Adam nang makita ang tauhan niya na kasama ni Scott. Traidor ka! Nang gagalaiting ani Adam. Mas traidor ka. Nauna mo pa siyang traidorin. Tumalon si Scott pababa sa harap ni Adam kaya napaatras ito. Paano ba yan? Mukhang tagilid ka na. Naglabasan na din ang mga tauhan ni Scott mula sa dilim at napapalibutan na sila Adam. Bakit mo ba ito ginagawa? Kasalanan mo naman lahat Kung hindi mo pinakailaman na ng babae ko, di sana. Napaatras si Adam sa lakas ng suntok ni Scott. Oy, wag kang sasagot sa mafia boss ng ganyan. Lalo't wala kang pinagmamalaki. Nakangising ani Dongso. Nandoon na din si Tommy na tumangulang kay Scott para kumpirmahin na nakaalis si Lara ng maayos sa bansa. Mafia ka hindi ba? Bakit kailangan mo kong ganituhin? May kasunduan tayo sa organisasyon na hindi tayo magiging tinik sa balak ng isa't isa. Sigaw ni Adam. Iba ako sa inyo. Ang organisasyon na pinirmahan mo, hindi ako kasama.
Dahil ako ang gumawa nun. Ikaw ang hindi dapat nagiging tinik sa akin. Labag sa paniniwala ko ang paglaruan mo ang kalahi ko. Ang babaeng yun. Kaya ka matapang dahil ikaw ang ulo ng samahan. Pero may magawa ka pa kaya kapag nailabas ko na may babae kang pinatakas na hindi tapos ang kontrata? Sa tingin mo, mauuga ako ng mga pambatang pagbabanta mo? Okay lang, ilabas mo. Kayang-kaya kong lusutan yan. Ang tanong, kaya mo kayang ipagtanggol ang sarili mo sa sandaling lumabas na ilang kababaihan ang pinagsamantalahan mo sa loob ng isang buwan at ilang pamilyang ginigipit mo dito sa Paris para makakuha ng buwis? Tuso ka talaga, Rewis. Salamat sa papuri, Geisler. Naway hindi na muling magsalubong ang landas natin. Dahil oras na mangyari yun, sisiguraduhin ko sa'yo. Hindi kita iiwan ng humihinga. Sinenyasan ni Scott ang ilang tauhan niya para alalayan ng dalawa. Pagbalik nila sa bahay, kaagad na pinagamot ni Scott ang ilang mga pasa sa mukha ng dalawa. Nagpalit si Scott ng damit matapos ay bumaba din. Kamusta? Okay na ba ang pakiramdam nyo? Tanong ni Scott sa dalawa habang nakasuksok ang kamay sa kanyang pantalon. Sir Scott, salamat po. Binwis nyo pa ang kaligtasan nyo para sa amin. Hindi yun pinapasalamatan. Kahit sino ang malagay sa inyo sa ganoong sitwasyon, gagawin ko din yun. Bakit? Dahil una, hindi ko kayo tinuturing na iba para sa akin. Ang ikalawa naman ay kayo ang pangalawa kong pamilya. Ang lahat ng tauhan niya napayuko. Napukaw ang mga puso dahil sa kanyang sinabi. Nga pala si Renner, bago nating miyembro. Sana wag niyo siyang itratong iba. Nilingon ni Scott si Renner. Ituring mong bahay mo to ha. Hindi na po ako magtataka kung bakit ganito kalaki o kadami ang mga tauhan ninyo. Ginto ang puso ninyo. Nakangiting ani Renner. At meron akong good news at bad news sa inyo. Unahin ko na yung bad news. Hindi ko na kinuha ang 50% share ng Geisler sa organisasyon dahil naiinis ako. Medyo kawalan sila dahil pwede nating gamitin ang pera nila sa 20 estudyante sa kolehiyo para sana makapagtapos. Kahit ako, hindi ko na din gusto na makasama pang buwisit na yun. Ani Dongso. Paano kung isa sa mga babaeng estudyante ang molestyahin niya? Madadamay tayo. May punto ka. Ani Scott kay Dongso. Ngunit hindi ko inaasahan na manggagaling ang bagay na yan sa tao na muntik na ding mangmolestya. Ngumuso si Dongso. Ikaw naman, kalimutan mo na yon. Hinatid ko na nga yung tao eh. Maayos na siya, bumawi na ako. Patawarin mo na ako dun. Ayaw lang din naman kitang mapahamak. Ang good news naman, maliban sa Geisler Corporation, na-close ko na ang lahat ng deal dito sa Paris. Nakakuha na ako ng mga magagaling na mag-handle ng iiwanan kong business dito. Magstay ang gustong magstay at sumama naman sa akin ang gustong sumama. May libre akong bakasyon sa inyo sa Palawan. Isama niyo ang buong pamilya ninyo kung gusto niyo. Dito na lang ako. Ani Dongso. As if napipilitin kita. Bantayan mo sila sa lahat ng mga maiiwan ko dito. Iisa lang ang bilin ko. Malaya niyong gawin ang gusto niyo hanggat wala kayong napipirwisyong tao. Tumulong sa nangangailangan at panatilihin ang paggalang. Mapalokal man o international. May pinagayak akong pagkain sa itaas. Ano pang hinihintay nyo? Party na! Nakangiting ani Scott. Hindi ko sasama? Ani Dongso. Mamaya na. Susunod ako. Naupo siya sa swivel chair na naroon sa table niya, tsaka niya isinandal ang ulo sa sandalan doon. Masyadong mahaba ang araw na to. Nakauwi na kaya siya? Lihim na napangiti si Scott habang iniisip ang makulit na si Lara. Lara. Akala niya ay sa isip niya lang babanggitin ang pangalan ng babae. Ngunit natigilan siya nang madinig niya ang sarili niyang tinig. Oh, akala ko pa naman magtatagal ka pa sa Paris. Hindi ka ba nahirapan na bumiyahe? Sana'y nagpasundo ka na lamang. Ani Van nang makauwi ang anak na si Scott. 2 linggo ang lumipas mula ng huling engkwentro nila kay Adam. Medyo humaba na din ang buhok ni Scott at lalong gumwapo. Naku, maaabala ko pa po kayo kung ganun. Si Sly po, nandyan ba? Nasa Palawan. Ngayon lang nila nagamit yung plane ticket na treat mo sa kanila. Anang ama. Talaga po? Kayo, bakit hindi kayo sumama sa kanila? Gusto ng mami mo na narito pa din kami pagbalik mo. Act of service ang love language ng mami, di ba?
At saka alam na alam mo naman na wala sa bokabularyo ng mami mo na makaistorbo ng iba. Bakit po ba palagi nalang istorbo ang tingin niyo sa sarili ninyo? Ani Scott, at doon na din lumabas ang mami niya mula sa kusina, dala ang mga cookies. Dahil totoo naman, naku, napakagwapo talaga nitong anak ko. Giliw na anang mami niya. Moment yun ng kapatid mo, kahit makakaabala lang kami kung nandoon kami ng daddy mo. Pag-iiba nito ng topic, naupo ang mami ni Scott sa tabi niya. Kamusta naman ang kulang 1 buwan mo sa Paris? Nag-enjoy ka ba? Inakbayan si Scott ng kanyang mami. As if naman po na pumunta ako doon para sa bakasyon. Hindi ba? Parang nakita ng investigador ng lola mo na madami kang ginasto sa black card mo. Parang pangbakasyon kasi ang mga nakita niya. Napangiwi si Scott at kaagad na sumagi sa isip niya si Lara. Ang mga pinamili niya para kay Lara. Sa mga gamit na pinadala niya sa bahay ni Lara. Nang bumalik siya sa kasalukuyan, nakita niya na lang na sumisiksik ang mami niya sa leeg niya. Dahilan para si Lara na naman ang kanyang maalala. Mom, ano pong ginagawa niyo? Ikaw naman, para kang kakagatin ng kakagatin. Matagal ko ng regalo sa iyo ang pabango na yan. Nasabi ko na ba sa iyo na bihira ang mga babaeng magugustuhan ng amoy na yan? Pag-akyat ni Scott ay pagkami sa kanyang kinalakhang kwarto ang kaagad na sumagi sa kanyang isip. Nakangiti siya nang mahiga siya sa kama. Ngunit ang mukha ni Lara na nakangiti ang kanyang nakita. Dapat magugulat siya at mapapadilat. Ngunit sinamantala pa ni Scott ang pagkakataon na yon para mas makita ang mukha ni Lara. Ano na kaya ang ginagawa mo ngayon, Lara? Anya habang pikit pa din ang mata. Natawa pa minsan si Scott hanggang sa magdilat siya. Ngunit doon pa lang pala siya magugulat nang makita ang mami niya sa kanyang ulunan at nakasilip. Nagdi-daydream ka ba, anak? Sino si Lara? Kukurap-kurap na tanong ng kanyang mami. Ma'am naman bakit po ba hindi kayo kumakatok? Dahil alam kong natutulog ka. Bawal na ba akong bumisita sa'yo, anak, sa kwarto mo? Ma'am, hindi naman po sa ganun pero kasi may mga pribado din akong gustong gawin. Sorry na. Naglalambing bigla ang mami ni Scott. Itinigil na ang pagtatanong dahil malinaw na ang kanyang kutob na kailangan na lamang na alamin kung sino si Lara. Sa Palawan ay kilala din si Scott. Madaming mga kabataan nang napagtapos niya doon. Ang iba'y may sarili ng hotel tulad na lamang ni Canary. Ang dating anak ng isang kahig isang tuka. Ngayon ay may sarili ng mini hotel. Lalo pang gumanda ang Palawan dahil sa mga kabataang tulad ni Canary. Dalagang-dalaga na si Canary. Kung sa bagay, 21 lang si Scott nang pag-aralin niyang mga bata dito. Ganong taon din siya nagsimula na ilunsad ang foundation para sa mahihirap. Kalalapag lang noon ang eroplanong sakay ni Scott at ng kanyang mami at daddy. Personal silang sinalubong ni Canary. Ikinatutuwa ko pong makita kayong ulit, President. Natahimik ang dalaga nang senyasan siya ni Scott na wag maingay. Walang alam ang pamilya niya sa lahat at nais niya iyong panatilihin para sa kaligtasan ng mga ito. Maraming pwedeng maging banta sa pamilya niya, lalo at isa siyang mafia. Ikinatutuwa ko pong makita kayo. Yumuko si Canary sa mami at dad ni Scott. Hello, Iha. You must be Lara? Sabik na anang ginang kay Canary. Nagtataka naman na nilingon ni Canary si Scott at nagtatanong kung sino ang Lara na iyon. Ma'am, Canary po ang pangalan niya. Hindi ikaw. Parang nalugi na anang mami ni Scott. Kaysa humaba ang usapan, humingi na si Scott ng kwarto kay Canary. Isang special guest ang Rewis, kaya't VIP din ang kwarto na binigay ni Canary sa kanila. May isa pa akong kwarto na inilaan sa'yo. Nakangiti na ani Canary. No, hindi ako mag-i-stay dito. Darating ang mga kasama ko. Gusto kong ma-enjoy nila ang bakasyon. Ayokong mailang sila dahil sa akin.
O siya, pakisilip mo ang magulang ko. Sana ma-enjoy nila ang bakasyon. Tumalima si Scott, ngunit kaagad na hinabol ni Canary ang kamay niya. May problema ba? Alam kong wala ako sa posisyon kahit nakakaunti. Ngunit gusto kong malaman, sino si Lara? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Dahil mahabang kwento kung ipapakilala ko siya sa'yo. Kung ganun, sige, eto na lang ang tanong ko. May babae na bang umuko pa sa puso mo? Hindi ko pa alam pero sabi ka kung makita siya, Canary. Palagay ko'y masasagot ko ang tanong mo sa oras na magkita kami. Dahan-dahan na binitiwan ni Canary ang kamay ni Scott. Ikinasisi akong malaman, President. Anya, tsaka tumalikod. Matagal na panahon na nag-antay si Canary sa pagbalik ni Scott. Ngunit ganoon na lamang ang kirot na idinulot sa puso niya nang malaman na may iba ng laman ng puso ni Scott. Palabas na si Scott sa mini hotel nang makatanggap siya ng tawag mula sa isa sa mga tauhan niya at ayon dito, nakarating na sila sa uukupahing paupahan. Solong bahay ang napili nila at makalumang disenyo. Walang gadget o ano, pati na ang tubig, di igib sa balon. Ganoon daw kasi ang gustong maranasan ng ilan sa tauhan ni Scott, bagay na ikinatuwa ng binata. Maliban dyan, wala ka na bang sasabihin? Ani Scott habang nakangisi. Tumingala siya mula sa lugar na kinatatayuan niya. Mukhang lalabas lahat ng tubig na nainom ko pakyat dyan ah. Talaga bang palalakadin niyo lang ako? Umiingil na angil niya pa sa linya. Kung gusto niyo pong ma-enjoy ang view, oras na dumating kayo dito. Tsak na mas matutuwa kayo. Ang anak ng may-ari, akala mo living doll. Nahihiya kaming kausapin dahil mukhang magsusungit. Matagal na ba ang paupahan yung ito, Miss Lara? Dinig ni Scott sa background ng linya. Hindi, actually, kakaumpisa pa lang kaya sana ma-enjoy nyo. Ang pamilyar na bungisngis nito, ang mas lalong kinalakas ng tibok ng puso ni Scott. Lara? Lara daw ba? Kausap ni Scott sa sarili. Kinakabahan na din siya sa sarili, ngunit kaagad niya pa ding pinatay ang linya. Tumawag si Scott kay Tommy na kasama din sa makalumang paupahan na tinutukoy ng tauhan ni Scott. Pasalamat na lamang siya't may signal, kaya't kaagad na nasagot ni Tommy ang kanyang tawag. Ibiniling niya na sunduin siya ng chopper sa ibaba ng bundok. Urgent to, Tommy. Huwag mo kong pagantayin. Ngunit nasabi ba sa inyo na mas magandang mag-hiking? I don't care about that hiking thing. Basta ipasundo mo ako. Nawawala na ng pasensyang ani Scott. Hindi niya maitanong kay Tommy kung si Lara ba talagang naroon dahil minsan niya nang itinanggi na maaari niya itong magustuhan. Sandali, Mr. Tommy? Nanlalaki ang mata na ani Lara nang makita si Tommy sa labas ng paupahan. Oo, ako nga. Kakamot-kamot ito sa kanyang ulo. Ibig sabihin, yung mga lalaki doon, tauhan ni... Kung ganoon, nasan si Scott? Ani Lara, madami siyang ginawa para sa akin. Hindi ko alam kung paano siya pasasalamatan. Maliban doon, yun lang ang gusto mong sabihin sa kanya. Para naman pong may sinabi ako sa babaeng tipo niya. O siya, mag-enjoy po kayo. Kailangan kong bumaba sa bayan para sa mga pagkain ninyo. Paalam na ani Lara. Natawa si Tommy. Gusto niyang inisin muna ang kanyang boss, kaya't umikot sa isipan niya ang nakakatawang ideya. Lihim na lumapag ang chopper na sakay ni Scott, pababa malayo sa paupahan nila Lara. Walang nakakaalam sa pagdating niya, maliban kay Tommy. Saktong papasok siya ng paupahan nang lumabas naman sa medyo sosyal na bahay ang isang ginang. Mahaba ang pilik mata, maputi at maganda. Magandang araw, iho. Bati nito sa kanya. Isa ka ba sa panauhin sa loob? Patungkol ng ginang sa mga tauhan ni Scott. Opo. Sir Scott, si Tommy ang tumawag sa kanya. Bumati ito sandali sa ginang. Dito tayo. Sino yun? Tanong ni Scott nang makalayo na sila ng 3 hakbang. Mama ni Lara. Ano? Gulat na ani Scott. Binalak niyang bumalik para bumati ng maganda. Ngunit wala na doon ang ginang. Bakit naman hindi mo sinabi sa akin kaagad? Hindi naman po kayo nagtanong eh. Tsaka hindi naman importante yun, di ba? Masamang tiningnan ni Scott si Tommy, ngunit naalala niya na hanggang ngayon, hindi pa din nakakalimutan ni Tommy ang pagtanggi niya sa tanong nito noon. Ituro mo na nga lang sa akin ang magiging kwarto ko. Nakasimangot na ani Scott. Sir,
Nagtataka ang mukha ni Tommy. Kwarto ko. Teka, wag mong sabihin na wala akong kwarto dito. Hindi makapaniwala si Scott, dahilan para magbabalang ng paningin si Tommy. Grabe kayo, boss niyo pa ba ako? Ano, balak niyo kung ipagtabuyan? Tommy, ikaw nga kausapin mo nga ako ng maayos. Sinadya mo bang dito kina Lara mag-book dahil alam mong hindi ako sasama sa inyo? Sir Scott, hindi naman po sa ganun. Kung ganun, bigyan mo ako ng kwarto. Nangunang maglakad si Scott. Ang ending ay ang kwartong inukupan ni Tommy ang siyang napunta kay Scott. Padalhan mo ko ng hotel service dito. Wala pong ganun, pero magpapadala po ako ng mag-a-assist sa inyo. Ani Tommy, bahagyang napangiti si Scott. Batid niyang si Lara na iyon. Naupo siya doon. Japanese style ang paupahan na pinagawa nila Lara, kaya't sa sahig nakaupo si Scott na may sapi na manipis na unan. Naka-cross arm siya at pumikit nang madinig niya nang bumukas ang pinto. May kailangan po ba kayo, sir? Na-miss. Napahinto si Scott sa pagsasalita ng ibang Lara ang kanyang makita. Lalaking version ni Lara, ngunit halata na nasa teenage pa ito. Sino pong na-miss nyo? Hindi, namali ka lang ng dinig. Ani Scott, tsaka sinenyasan itong umalis na. Teka pala, habol ni Scott ng patalikod ng binatilyo. Halika, may mga ilang concern lang ako. Iginian ni Scott ang kapatid ni Lara, paupo sa harapan niya. May kailangan po ba kayo? You must be her brother. Kapatid mo ba si Lara? Opo, nakababata niya po akong kapatid. Ganun ba? Nasan siya ngayon? Naku, mali ang iniisip mo. Malapit niya akong kaibigan. Walang malapit na kaibigan ng kapatid ko. Sino ka bang talaga? Seryoso ng anang kapatid ni Lara. Ako? Sino ko? Ako lang naman ang kaisa-isang tao na naglakas loob na iligtas ang ate mo. Maibalik lang siyang ligtas sa inyo. Yun ang mga bagay na tumatakbo sa isip ni Scott, pero mas pinili niya ng umiti at kinuha niya ang wallet niya mula sa bulsa. Sinadya niyang ipakita dito ang makapal na laman na naroon. Inilapag ni Scott ang 1,000. Kapag nasagot mo ang isa sa mga tanong ko, 1,000 ang kapalit. Ano? Depende sa tanong ang halaga. Ano? Kung ayaw mo, ayos lang. Tumayo ito't akmang aalis na, kaya't mabilis siyang pinigilan ni Scott. Oo na, payag na ako. Ang una kong tanong, nasan si Lara? 2,000, masyadong informative ang tanong mo. Kumikibot ang kilay na ibinaba ni Scott ang 2,000 sa harap nito. Nasa palengke ang ate. Namili siya para sa mga bisita. Ganun ba? Mag-isa lang ba siya? Oo. Kasabay ng pagsagot, ngumuso si Scott at masama ang loob na ibinigay ang 1,000 kahit hindi niya naman intensyon na ipasagot yun. Naputol lamang ang kanilang pag-uusap nang bumukas ang pinto. Leon, anong ginagawa mo? Kapwa natigilan si Scott at Lara nang magkita ang mga mata nila. Scott, anong ginagawa mo dito? Sabik na ani Lara. Ang mata niya'y kumikislap. Siyempre, anong tingin mo? Hindi ko afford na magbakasyon? Ate, magkakilala pala kayo? Oo, malapit ko siyang kaibigan. Inusuan na naman ni Scott si Leon. Mauna ka na sa labas, Leon. Tulungan mo si Mama. Makikipagkwentuhan lang muna ako kay Scott. Kwentuhan? Lalaki yan, ate. Ano naman? Natawa si Lara. Bata, huwag mo akong pag-isipan na kasing dumi ko ng mga kakilala mo. Hindi ko pagtatangkaan niyang kapatid mo. Nakita ko na nga ang buong. Napasinghap si Scott nang makita kung gaano katalim ang mata ni Lara. Ang pagkatao mo, di ba? Nakilala nga kita eh. Napangwi si Scott sa sarili niyang pinagsasasabi. Pag-alis ni Leon, tumayo si Scott para pagmasdan lalo si Lara. Sa ilang linggo na hindi nila pagkikita, malaki ang inunlad ng itsura ni Lara. Madalas ay nakatali ang buhok nito, kaya ngayon niya lamang nakita na mahaba pala iyon. Sa tanong mo kanina, parang ayaw mo kong makita. May tampo sa tinig ni Scott. Ako? Hindi Hindi ko lang inasahan na makikita kita. Tinanong kita kay Mang Tommy kanina bago ko umalis. Baka daw hindi ka dumating. You mean, alam ni Tommy na umalis ka? Nakataas ang kilay ni Scott at malinaw niyang naiintindihan na pinagtitiripan siya ng kanyang butler. Nga pala, kamusta ka na? Mukhang nasa maayos ka ng kalagayan ngayon. Hindi gaya nung nakaraan. Kung ano man ang mayroon ako, ikaw ang dahilan.
Malaki ang utang na loob ko sa iyo, Scott, at hindi ko alam kung paano ka babayaran. Hinila ni Scott ang braso ni Lara palapit sa kanya hanggang ang isang kamay nito ang siyang umalalay sa bewang ng dalaga. I'm not asking for any replacement. Gusto ko lang sabihin na natutuwa akong makita ka, Lara. Sinabi iyon ni Scott ng halos pabulong dahil magkatabi lang naman sila. Nakatingala lang si Lara sa gwapo nitong muka. Maging ako, natutuwa din Scott Lee. Anang garalgal na tinig ng dalaga. Parang nananadyang lalamunan niya na manuyo para mas mukhang kaakit-akit sa pandinig ni Scott. Nakatitig lang si Scott sa magandang mukha ni Lara. Pasensya na, ngunit may dumi ba sa mukha ko? Hindi niya na napigil hanggang ang mga titig ni Scott dahan-dahan ang naging mapungay. Akala ko, baliw lang si Adam dahil ayaw kanyang mawala sa kanya. Pero feeling ko, dahan-dahan ko nang naiintindihan si Adam. Scott? Bulong ni Lara hanggang sa igiya siya ng sarili niyang mga binti para abutin ang labi ni Scott. Mas napapikit pa ang dalaga nang maramdaman niyang kamay ni Scott na nasa kanyang pisngi. Ang malambot na labi din ng binata ay sumunggab sa kanya, ngunit nakukulangan. Tila narinig ni Scott ang sarili niyang paglunok nang tumigil siya sa paghalik. Akmanghahagkan niya ulit ang labi ni Lara nang bumukas ang pinto at naroon na ang hindi maipintang mukha ni Leon. Kaagad na naghiwalay ang dalawa. Pasalamat na lamang si Lara dahil isang mafia boss ang kahalikan niya. Sa isang saglit, nagawa siya nitong bitiwan at yumuko para magpanggap na nag-aayos ng tali ng sapatos. Oh, hi kiddo. Nakangiting ani Scott tsaka kumuway kay Leon habang si Lara namumula pa din ng pisngi. Sabi mo susunod ka na. Bakit ang tagal mo ate? Oo, eto na susunod na. Nakakatakot ang batang to. Kung ganyan siya ka-strict sa ate niya, paano pa kaya kapag may babae nang nakabihag sa puso niya at may pinagsisilosan? Umiiling na ani Scott. Ayaw naman ni Scott na maiwang mag-isa sa loob ng kwartong iyon, kaya't sinundan niya na din ng magkapatid. Inabutan niyang pinagkakaguluhan ng mga tauhan niya ang niluluto ni Lara. Ang iba'y katuwang na maghiwa ng ina ni Lara sa mga gulay at karne, habang ang iba naman siyang katuwang ni Lara sa pag-aapoy. Sa Palawan kasi, bibihira ang paggamit ng gas o mga electric para sa pagluluto dahil mas gusto nilang natural na nagiging lasa ng pagkain mula sa kahoy na nagiging uling. Okay na sana dahil hindi na mahihirapan si Lara at ang pamilya niya. Kaya lang para kay Scott, halata masyado na nagpapa-impress ang mga tauhan niya sa mga ito at hindi yun maganda para sa kanya. Ang mga walang yang to, balak pa yata akong taluhin. Ngiwing ani Scott sa sarili. Tumikhim si Scott at sa sandali lamang na iyon, nakuha niya kaagad ang atensyon ng kanyang mga tauhan. Ako na ang gagawa niyan. Anya sa isang tauhan na katabi ng ina ni Lara. Naghihiwa yun ng carrots na may design para sa menudo. Hindi naman umalma ang tauhan niya at maluwag pa nga na pinaubaya kay Scott ang bagay na iyon. Nagkunwari siya na alam niyang gawin yon, ngunit ang mata niya hindi malaman kung sino ang susundan. Ang katotohanan na mula talaga siya sa marangyang pamilya at walang alam sa mga bagay na ito ay para bang naging insulto sa kanya. Hindi ganyan anak, anang ina ni Lara nang basta na lamang iakma ni Scott ang hawak na panghiwa nang hindi pa nababalatan ng carrots. Natawa si Lara kaya't nahiya si Scott, ngunit nang magtawanan ng mga tauhan niya, kaagad na nanlaki ang mata ni Scott habang nagbabanta. Tuloy ay napilitan ng mga ito na manahimik. Ako na dyan, ani Lara kay Scott. Ang mga mata ni Leon hindi nawala sa dalawa, para bang wala talaga itong tiwala kay Scott. Ako na lang ang magpapaapoy doon. Nakangiti si Scott. Buo pa noon ang kumpiyansa niya. Ngunit kamunti ka na siyang maging kwento nang salubungin niyang usok. Ang ina ni Lara'y natawa. Batid na nitong may gusto ito sa anak niya. Naplansya na ni Tommy ang papel ni Scott sa ina. Lahat ng mga nangyari sa Paris, maging ang mga sakripisyo ni Scott para sa dalaga, siniguro ni Tommy na nasabi na niya. Samahan mo na lang si Scott na maglakad-lakad. Hindi siya sanay sa ganito. Anang mama ni Lara sa kanya. Hindi po, okay lang, ani Scott. Sige na, nandito naman si naman ng Tommy para tulungan ako. Matagal-tagal din kayong hindi nagkita. Ano naman po ma? Nahihiya si Lara. Lingid sa kaalaman niya na may alam na ang kanyang mama.
Ma, samahan ko sila. Malaki ang pagkakangisi na ni Leon nang sandali siyang mulagatan ng kanyang nanay. Dito na lang tayo, Toy. Mas may pakinabang tayo dito. Sa huli ay niyaya ni Lara na bumaba sa bayan para doon sila maglakad-lakad. Maaga pa din naman, kaya kahit paano may masasakyan sila. Pagdating doon ay magdadapit hapon na, kaya bukas na ang mga karamihan sa mga ilaw. Maraming mga nangyari mula nang umalis ka. Captured Adam at tingin ko hindi ka niya nahahabulin. Ani Scott habang mabagal silang naglalakad. Maraming nangyari. Nakipaghabulan kay kamatayan pero sa huli, nagawa ko pa ding makabalik. Ako naman syempre, na-miss ko ang family ko kaya isang araw akong nakipagbanding sa kanila. Hindi ko na sinabi ang mga nangyari dahil ayoko mag-alala sila. Kaya pala niyabangan ako kaagad ng kapatid mo. Pinagmamalaki niya sa akin na wala kang malapit na kaibigan. Hindi niya alam na wala na sana siyang ate kung wala ko. Nagyayabang din si Scott na ikinatawa naman ni Lara. Tapos ginawa pa akong negosyo. Isipin mo, 2,000 bawat impormasyon na tungkol sa'yo. Nagtatampo na wari si Scott. Natawa lalo si Lara. Pasensya ka na. Nasanay ang kapatid ko sa ganoon. Alam mo naman na mahirap lang kami. Nag-iipon yan para sa college. Business management or engineering ang kinukuha niya. Talaga? Napapaisip na ani Scott, tsaka ngumisi ng palihim. Ang bango mo, Scott. Gusto ko yung pabango mo na yan. I still use the perfume you like the scent of. Mula nang magustuhan mo yun, nagsimula ko na ding magustuhan. Matamis nang umiti si Lara. Masarap sa pakiramdam na malaman yan mula sa'yo. Napigil ang pagsasalita ni Lara nang umugong ang matinis na tinig ng ina ni Scott. Anak! Sabay silang napalingon doon. Kasama nitong naglalakad-lakad ang daddy ni Scott, kasunod si Sly at ang nobya nito. Patay. Naibulong ni Scott sa kanyang sarili. Wala pa silang malino na pag-uusap ni Lara. Kaya't kung maaari, ayaw niya munang makilala ng magulang niya si Lara. You must be Lara! Pumapalakpak na anang ina ni Scott. Kaya pala itong anak ko panay ang daydream sa'yo. Ang ganda mo, para kang living Barbie doll. Hay nako, iniisip ko kung gaano kagaganda at kagagwapong magiging apo ko. Tila nangangarap na wika ng ina ni Scott. Pinakilala ni Scott si Lara sa kanilang lahat. Napangisi si Sly sa kanya. Wala siyang ibang nadinig sa kapatid kundi ang salita niya. Matinik ka din talaga. Umiiling na ani Sly. Tila tanggap nito sa kanyang sarili na lamang si Lara sa itsura kumpara sa nobya niya. Ngunit wala namang kompetisyong nangyayari kaya hindi iyon ang issue. Ang pinakadapat nilang tutukan ay kung sino ang unang makakapagbigay ng panibagong version ng rewis. Sa isang kilalang resto sila kumain at nagkwentuhan. Walang binanggit si Scott na kahit ano kung ano nga ba sila ni Lara. Ngunit para sa pamilya ni Rewis ay kabilang na si Lara sa kanila gayong naipakilala na. Kinailangan na ding magpaalam ni Scott dahil ayaw niyang masermonan ng batang doble ang tanda niya. Hay, sana sa susunod, mas matagal ka na naming makasama ha, Iha? Opo, pasensya na din po dahil hindi ako nakapagpaalam sa bahay. Sabi ni Lara, bagay na naiintindihan naman ng pamilya ni Scott. Nagsimula na silang maglakad, ngunit ilang hakbang lang nang sumulpot si Canary sa harap nila. Medyo nagulat pa si Lara at nagtatanong kung sino ang taong yun. Ang mata ni Canary, kaagad na tumama sa braso ni Lara na nakapalupot sa bisig ni Scott kaya mabilis iyong inalis ni Lara. Pwede ba kitang makausap? Tanong ni Canary kay Scott. Hindi malaman ni Lara, ngunit ang puso niya'y nanikip. Maraming what if sa isip niya. Ngunit ang pinakaugat noon ay kung sino ang babaeng iyon sa buhay ni Scott. Karelasyon? Girlfriend? Matagal na kilala? Kaibigan? Gulong-gulo si Lara, kaya't ang mata niya mabilis na namasa. Kasi may kasama ako eh. Handa naman talagang tanggihan ni Scott si Canary. Ngunit hindi pumayag si Lara. Sige na, okay lang ako. Kung sakali na may dumaan na sasakyan paakyat, sasakay ako. Ngumiti si Lara, ngunit hinabol ni Scott ang kamay nito. No, I can't let that happen. Lalo kong mag-aalala kapag hinayaan kong mag-isa ka. Nilingon ni Scott si Canary. Hindi ko alam kung gaano ba ka-urgent yung sasabihin mo. Pero hindi mo ba pwedeng sabihin nang nandito ang kasama ko? Doon pa lang ay nasagot na ang tanong ni Canary. Sige, hindi na lang. Uuwi na ako ng mag-isa.
Lalayo ko sandali. Ani Lara, tsaka sa pilitang inalis ang kamay ni Scott na may hawak sa kanya. Naglakad si Lara, ngunit hindi pa siya masyadong nakakalayo nang magsalita si Scott. Hindi ako assuming Canary pero unahan na kita. Ang babaeng kasama ko kanina, siyang mapapangasawa ko, siyang pakakasalan ko, siyang babaeng tatawagin yung ma'am pagdating ng panahon. Siyang mamamahala sa lahat ng pag-aari ko. Kung nasagot ko na ang bagay na dapat itatanong mo, aalis na ako. Tahimik na bumalik sina Scott at Lara sakay ng chopper matapos magpasundo ni Scott. Hanggang ngayon ay may lungkot pa din kay Lara. Batid niyang normal na magkaroon siya ng kaagaw sa binata dahil gwapo ito at mayaman. Ngunit ang mas hindi niya matanggap ay hindi siya makaangal dahil wala naman siyang karapatan. Kanina ka pa tahimik. May problema ba, Lara? Kaunti na lang, malapit na sila sa bahay nila Lara. Napagod lang ako. Magpapahinga na din ako. Ikaw din ah. Tsaka mapait nang umiti si Lara. Batid niya't nadinig niya ang sagot kanina ni Scott. Pero naiinis siya dahil wala ngang sila. Ayaw niya namang siya pang gumawa ng paraan. Hay, mababaliw na ako kakaisip. Ani Lara sa sarili habang pagulong-gulong sa kama. Kahit anong gawin niya, hindi din naman siya makatulog. Bakit hindi niya nalang kasi ko tanungin? Baka naman sinabi niya lang yun kasi ayaw niya dun sa babae. Napasinghap si Lara nang umihip ang hangin mula sa bintana ng kanyang kwarto. Akmang babangon siya para silipin kung sinong may gawa nun. Nang may bisig na nagbalik sa kanya sa kama, ginusto man ni Lara na magulat at sumigaw, hindi niya nagawa ng may kamay na pumigil sa bibig niya. Tuluyan niyang nakitang mukha ni Scott nang tamaan sila ng sinag ng buwan. Dahan-dahan na pinakawalan ni Scott ang bibig ni Lara nang masiguro niyang kalmado na ito. Bakit ka nandito? Tanong ni Lara. Wala siya sa kwarto niya. Nasa isang kwarto siya sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. I always find a way to be with you, Lara. Malambing na ani Scott. Batid niyang may mali sa ikinikilos ni Lara. Ngunit nagmatigas ito. Dapat ay magpahinga ka na. Nag-iwas ng tingin si Lara. Kung kanina, gustong-gusto niyang makausap si Scott, ngayon ay tinakasan na siya ng lakas ng loob. Ngunit hindi pumayag si Scott. Sa halip, iginian nito ang mukha ni Lara paharap sa kanya. Napansin ko na naging tahimik ka mula nang makabalik tayo. Iniisip mo ba si Canary? Tanong ni Scott, ngunit kinahiyaan naman ni Lara na sagutin yun. Paano ko malalaman ng totoo kung panay ka iwas sa akin? Nagsiselos ka ba? Oo! Kaagad na ani Lara. Ngunit ginisihan lang siya ni Scott. Labis na ikinatuwa nito ang nadinig. Wala ka namang dapat pagsilosan. Bakit wala? Halata naman na may gusto sa'yo ang babaeng yun. Gustuhin niya man ako, wala siyang magagawa dahil may gusto na akong iba. Wala siyang karapatang tumutol. At sa palagay mo, may karapatan ako na mag-demand? Nagmamaktol na ani Lara. I'll give you right then. Are you willing to be my... Yes! Ikinabigla ni Scott ang sagot ni Lara. My girlfriend? Pagtatapos ni Scott, ngunit yes pa din ang naging sagot ni Lara. My fiancé? Yes. Medyo nag-alangan si Lara. My wife? Nakangising hamon ni Scott, ngunit kumunot ang noo ni Lara kaya't napatawa na si Scott. Natapos lamang iyon nang sunggaban siya ng halik ni Lara. I miss you so bad, Scott. Malambing na ani Lara. Hanggang sa pati si Scott, gumanti na ng halik sa kanya. Ang kamay nito kung saan-saan na nagsususuot. Mabilis na naalis sa mga bagay na harang sa kanyang nais. Kung minsan, humahaplos sa mga parte na siguradong ikahihina ni Lara. Naging mainit ang tagpo ng kanilang gabi dahil sa pagkasabik sa isa't isa. Ngunit sa isang bagay lang din nagtapos ang lahat, sa mga katagang mahal kita.